Sa bayan ng San Felipe, may isang lalaking halos walang nakakakilala. Hindi dahil sa siya ay mahiyain o palaging nagkukulong sa kanyang bahay, kundi sa tuwing may makakakita sa kanya, ay ilang saglit lang ay nawawala na siya sa kanilang alaala. Para bang hindi siya kailanman nagpakita. Para bang hindi siya kailanman nabuhay. Siya si Elias, ang lalaking isinumpa ng mga engkanto. Nagsimula ang lahat noong bata pa siya. Anak siya ng isang manggagamot, hindi doktor, kundi isang tunay na hilot. Isang babaylan na may kakayahang magpagaling gamit ang mga dahon, bulong at dasal sa mga espiritu ng lupa. Ang kanyang ama, si Lolo Damian, ay may isang lihim na kasunduan sa mga engkanto. May isang lugar sa kagubatan na hindi maaaring pasukin ni numan. Isang sagradong bahagi kung saan naninirahan ang mga nilalang na hindi basta-bastang makikita ng karaniwang tao. Ngunit isang gabi, nasaksihan ni Elias ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Nakita niya ang kanyang ama sa gitna ng sagradong kagubatan. May hawak na isang prisma na yari sa ginto at kristal. Isang bagay na hindi dapat mapasakamay ng tao. At sa kanyang harapan, may isang nilalang na nakaluksa. May balat na kasing puti ng gatas at mga matang tila bumabaliktad ang liwanag. Isang engkanto na nag-aalab sa galit. "Hindi natin ito pinagkasunduan, Damian." Malamig na sabi ng engkanto. Ang ama ni Elias ay yumuko. Nagsimulang manalangin, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, isang bugso ng hangin ang dumaan. At nakita na lang ni Elias ang kanyang ama na nakalugmok sa lupa. Walang buhay. Ngunit hindi natapos doon ang kaparusahan. "At ikaw, batang mapangusisa." Naglakad patungo kay Elias ang nilalang. At bago pa siya makatakbo, hinawakan nito ang kanyang noo. "Ikaw ay magiging isang aninong nabubuhay. Walang sino man ang makakaalala sa iyo. Ang sino mang lumapit ay lilimutin ka sa isang saglit. At higit sa lahat, tumikhim ang engkanto at lumapit palalo. Pabulong na sinabi, "Hindi ka kailanman maaaring hawakan." Mula noon, nagbago ang lahat sa buhay ni Elias. Sa una, akala niya ay isang panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang bumalik siya sa kanilang bayan, wala nang nakakakilala sa kanya. Kahit ang kanyang ina, kahit ang kanyang mga kaklase, kahit ang kanyang mga kababata. Lahat sila, tinititigan siya saglit, tapos lilimutin siya na parang hindi siya kailanman nagpakita. Kahit anong gawin niyang pagsigaw o pagpapakilala, ay walang nakakaalala sa kanya. At ang mas masakit sa lahat, noong sinubukan niyang yakapin ang kanyang ina, tila siya ay naging hangin. Parang hindi siya totoo. Ang sandaling sumayad ang kanyang palad sa balat ng iba, agad itong nawawala sa kanyang mata. Parang bulang pumutok. Sa loob ng 25 taon, si Elias ay namuhay ng mag-isa. Sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan siya nanirahan. Malapit sa hardin ng mga halamang gamot na itinuro pa ng kanyang ama. Natutunan niyang mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Siya ang nagtatanim, siya ang nag-aalaga ng sarili niyang pagkain, at minsan, bumababa siya sa bayan upang kumuha ng mga gamit. Ngunit kahit makipag-usap siya sa mga tindero, ilang segundo lang matapos niyang umalis, wala nang nakakaalala na dumaan siya roon. Ang hardin ang tanging bagay na hindi nawawala sa kanya. Dito siya nakahanap ng kapayapaan. Kahit alam niya na wala nang babalik sa kanyang buhay. Hanggang sa isang gabing maliwanag ang buwan, may isang taong hindi niya inaasahang papasok sa kanyang mundo. Isang babae. Isang nilalang na hindi siya nakalimutan. At higit sa lahat,
Isang nilalang na kaya siyang hawakan. Ang buwan ay nasa kaitaasan, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa lumang hardin ni Elias. Tahimik ang paligid. Maliban sa marahang kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. Gaya ng nakasanayan, nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo. Pinagmamasdan ng mga halaman na itinanim niya sa loob ng maraming taon. Ang mga halamang ito lamang ang natitirang kasama niya. Ang tanging hindi nakakalimot sa kanyang presensya. Ngunit ngayong gabi ay may kakaiba. Sa gilid ng kanyang hardin, sa ilalim ng anino ng matandang puno ng balete, may isang babae. Nakatalikod dito sa kanya. Animoy nagmamasid sa langit. Sa mahabang buhok nitong kasing itim ng gabi, at sa bestidang kumakapit sa kanyang katawan na animoy bahagi ng hangin. Para itong hindi tunay. Para itong isang panaginip na dinala ng hating gabi. Hindi agad gumalaw si Elias. Imposible. Walang sino man ang dapat makapasok sa kanyang teritoryo. Walang sino man ang dapat makakita sa kanya. Lalo pa ang maalala siya. Ngunit bago pa siya makagalaw, nagsalita ang babae. Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Napatigil si Elias. Narinig siya nito. Mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Maingat siyang lumapit. Tinatansya kung totoo ang nakikita niya. O isa lamang itong panaginip. Sa dami ng taong dumaan sa kanyang buhay na nakalimot, hindi na siya umaasa pang may makakita at makaalala sa kanya. Sino? Hindi niya natuloy ang tanong. Lumingon ang babae. At sa unang pagkakataon, may isang pares ng mata ang tumitig kay Elias na may pagkilala. Hindi siya lumimot. At mas lalo pang nagpatindig ng balihibo sa kanya ang sunod na nangyari. Lumapit ang babae. At bago pa siya makaiwas, bago pa siya makatakbo, ipinatong nito ang kamay sa kanyang braso. Hinawakan siya nito. Ngunit, hindi siya naglaho. Paanong? Napasinghap si Elias. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit tila wala lang iyon sa babae. Napangiti ito. Animoy natutuwa sa kanyang reaksyon. Bakit parang takot na takot ka? Tanong nito. Puno ng kuryosidad. Hindi agad nakasagot si Elias. Pinagmasdan niya ang kamay ng babae. Ang malamig, ngunit kakaibang pakaramdam ng isang tao na humahawak sa kanya. Walang nakakahawak sa akin. Walang sino man ang dapat makaalala sa akin. Mahina niyang bulong. Pero naaalala kita. Sagot ng babae. Ngumiti ito. At tingnan mo, nahawakan kita. Napaatras si Elias. Imposible. Hindi kita kilala. Patuloy ng babae, ngayon ay nakatitig sa kanya. Wari ay sinusuri ang kanyang kabuuan. Pero parang matagal na tayong nagkita. Nagkaroon ng katahimikan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi alam ni Elias kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap o kung dapat na siyang tumakbo palayo. Ngunit paano kung ito na ang sagot sa sumpang matagal nang bumabalot sa kanya? Sino ka? Tanong niya, puno ng pagdududa. Ngumiti ang babae at saka marahang yumuko na animoy nagpapakilala. Ako si Amara. At mula sa kanyang likuran, isang malamig na hangin ang dumaan, kasabay ng pag-ugong ng mga dahon ng puno ng balete. Parang isang babala o baka isang palatandaan na isang bagay na mas matanda pa sa kanya ang muling gumagalaw sa kanyang mundo. Dumating na ang isang hindi pangkaraniwang bisita. At ito ang simula ng pagbabago sa buhay ni Elias. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Amara sa tabi ni Elias. Sa una, nag-aalinlangan siya. Sanay siyang mag-isa. Sanay sa katahimikan ng kanyang hardin.
Ngunit hindi tulad ng iba, hindi siya nalimutan ni Amara. Kahit ilang beses siyang mawala sa paningin nito, bumabalik pa rin ito. Dala ang parehong ngiti at kakaibang kislap sa mata. Ano ka ba talaga? Tanong ni Elias. Isang gabi habang magkasabay silang nakaupo sa lumang duyan sa ilalim ng puno ng balete. Si Amara ay tahimik na pinagmasdan ng langit. Waring may iniisip na malalim. Hindi mo ba gustong tanungin kung paano kita naaalala? Sagot nito, hindi siya tinignan. Napakuyom ang kamao ni Elias. Pareho lang yun. Muling lumingon si Amara sa kanya at saka ngumiti. Kasi hindi ako ordinaryong tao. Napatigil si Elias. May bumigat sa kanyang dibdib. May kung anong dumaan sa paligid nila. Isang malamig na hangin na hindi nagmula sa lupa, kundi sa isang mas malalim at mas lumang bahagi ng mundo. Alam niyang may kakaiba kay Amara. Ngunit bago pa niya magawang itanong ang nais niyang itanong, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Biglang dumilim ang paligid. At sa sulok ng kanyang paningin, may isang bagay na gumalaw sa loob ng kagubatan. Isang anino. May sumusunod sa atin. Bulong ni Elias, agad na tumayo. Ngunit imbis na matakot, nakangiti pa rin si Amara. Matagal na silang nandyan. Aniya, parang wala lang. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam ng kilabot sa Elias. Ang babae sa kanyang harapan, kahit na tila walang bahid ng takot, ay hindi isang ordinaryong tao. At kung hindi siya isang mortal, ano siya? Naglakad siya palapit kay Amara. Saka marahang hinawakan ang kamay nito. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa sino man. Sabihin mo sa akin, Amara, ano ka ba talaga? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang gumalaw ang mga anino. At mula sa madilim na kagubatan, isang boses ang lumitaw. Matagal ka na naming hinahanap, mahal na prinsesa. Parang huminto ang mundo ni Elias. Prinsesa? Naibulong niya, hindi makapaniwala. Si Amara ay nanatiling kalmado, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, hindi siya tumutol, hindi niya itinanggi ang narinig. Mula sa likod ng mga punong kahoy, lumitaw ang tatlong nilalang. Hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Ang kanilang balat ay kulay abo. Ang kanilang mga mata ay walang puti. Tanging dilaw na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. May mahahabang kamay at paa. At kahit wala silang pakpak, para silang lumulutang sa ere. Ang huling beses naming nakita ka ay noong sanggol ka pa, Amara. Sabi ng isa sa mga nilalang. Ang tinig nito ay animoy alingaw-ngaw ng hangin. Ngayon, sumama ka na sa amin. Malapit nang bumalik ang araw ng paghatol. Hindi na intindihan ni Elias ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit alam niya na may isang bagay na hindi tama. Lumapit siya kay Amara. Itinulak ito sa likuran niya, habang ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Huwag niyo siyang lalapitan. Babala niya sa mga nilalang. Ngunit ngumiti lamang ang isa sa mga ito. Hindi ka dapat nakikialam, Elias. Nanlaki ang mga mata niya. Alam ng mga ito ang kanyang pangalan. Naramdaman niyang nagpakawala ng buntong hininga si Amara sa likuran niya. Hindi ito ang tamang panahon. Bulong nito. At bago pa makagalaw si Elias, itinaas ni Amara ang isang kamay at biglang may bumalot na gintong liwanag sa paligid nila. Isang malakas na hangin ang bumagsak sa lupa. Halos matumba si Elias sa lakas ng enerhiyang lumabas mula kay Amara. Pagbalik ng katahimikan, nawala ang mga anino. Kasabay ng kanilang pagkawala, nagbalik ang katahimikan ng gabi. Si Elias ay humihingal pa rin. Hindi makapaniwala sa nasaksihan.
Dahan-dahan siyang lumingon kay Amara, na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may lungkot sa mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo, pero natatakot ako na baka kapag nalaman mo, ay iwan mo rin ako. Napalunok si Elias. Hindi niya alam kung ano ang mas patimbang sa kanyang isipan. Ang takot o ang kagustuhang malaman ng katotohanan. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi na siya babalik sa dating tahimik niyang mundo. At ang babaeng hindi siya nalilimutan ay hindi lamang basta-bastang tao. Hindi na nakatulog si Elias ng gabing iyon. Pagkatapos mawala ng mga anino sa kagubatan, nanatili siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Pinagmamasdan si Amara. Tahimik ito. Nakatitig lamang sa malayo. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagsasalita. Ngunit sa loob-loob ni Elias, alam niyang wala nang atrasan ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Prinsesa, wika niya, halos hindi makapaniwala sa sariling bibig. Totoo ba yun? Isa kang prinsesa? Marahang tumango si Amara. Ngunit hindi siya nito tinignan. Nanatili itong nakatingala sa langit, na animoy hinahanap ang sagot sa pagitan ng mga bituin. Matagal na panahon na akong nawala sa mundo ng mga engkanto. Sa katunayan, hindi ko na maalala kung ano ang itsura ng kaharian namin. Nagtagis ang bagang ni Elias. Hindi niya inakalang sa kabila ng lahat ng misteryo ni Amara, ganito pala ang kwento niya. Isang naligaw na diwata. Isang prinsesang hindi na matandaan ang kanyang pinagmulan. Kung matagal ka nang nawawala, bakit ngayon ko lang nila hinanap? Napayuko si Amara. Dahil nalalapit na ang araw ng paghatol. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang marahang tunog ng hangin sa pagitan ng mga dahon ng balete ang naririnig. Si Elias ay naghihintay ng sagot. Ngunit si Amara ay tila nag-aalangan pa rin. Hanggang sa nagpatuloy ito. Sa mundo ng mga engkanto, may isang batas na hindi maaaring labagin. Ang prinsesa ng kaharian ay hindi maaaring mabuhay sa mundo ng mga tao. Nagkunot ang noo ni Elias. Bakit? Dahil ang dugo ng isang hari ay may kapangyarihan na maaaring makagambala sa balanse ng dalawang mundo. Kapag ang isang tulad ko ay nanatili sa mundo ng tao, nang matagal, may isang bagay na magigising. Isang sinaunang kapangyarihan na matagal nang natutulog. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Amara. Ngunit alam niyang malaki ang magiging epekto nito sa kanilang dalawa. Kung ganon, paano ka napunta rito? Nag-angat ng tingin si Amara at tinitigan siya ng malalim. Isinilang ako sa mundo ng mga engkanto. Ngunit bago pa man ako lumaki, isang matandang babaylan ang lumapit sa aking ama na ang hari. At sinabi niya na nakita niya sa kanyang pangitain na ako ay magiging isang panganib sa aming lahi. Dahil ba sa kapangyarihan mo? Tumango siya. Dahil hindi ako isang ordinaryong prinsesa. Napakuyom ng kamao si Elias. Kaya kanila itinapon sa mundo ng tao? Hindi ko alam kung tinapon ako o niligtas. Ang naalala ko lang, isang gabi, habang mahimbing akong natutulog sa loob ng aming palasyo, nagising ako sa isang malamig na hangin. Nang dumilat ako, wala na ako sa mundo ng mga engkanto, kundi nasa gitna ng isang madilim na kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam si Elias ng bigat sa dibdib. Hindi niya kayang isipin kung paano lumaking mag-isa si Amara. Walang pamilya, walang alaala, walang kasiguraduhan kung sino siya. Ngunit isang tanong ang hindi niya maalis sa isipan. Kung hindi mo na maalala ang kaharian mo, paano mo nalaman ang lahat ng to?
Sa pagkakataong iyon, parang saglit na kumilimlim ang mukha ni Amara. Dahil may isang nilalang na nagsabi sa akin. Sinong nilalang? Lumingon si Amara sa kanya. Saka marahang ngumiti. Isang ngiti na puno ng lungkot. Ang isang matandang babaylan na nagdala rin ng sumpa sa'yo. Parang may kumalam na kulog sa loob ng dibdib ni Elias. Ang matandang nilalang na nagbigay sa kanya ng sumpa, ang dahilan kung bakit siya nakalimutan ng mundo, ang nagtanggal sa kanya ng karapatang mabuhay bilang isang normal na tao. Napailing siya. Hindi maaaring nagkataon lang to. Hindi nga, sagot ni Amara. Sa simula pa lang, tila magkatuktong na ang kapalaran natin. Natahimik silang dalawa. Si Elias ay hindi alam kung matatakot siya o mas maaawa sa kanilang sitwasyon. Ilang taon siyang nagtiis sa buhay na walang nakakakilala sa kanya. At ngayon, nalaman niyang may isang nilalang na tulad niya. Isang prinsesang wala ring tahanan. Wala ring kinabibilangang mundo. Ngunit ang isang bagay ang hindi niya maintindihan. Bakit hindi siya naaapektuhan ng sumpa niya? Amara, kung may kinalaman ng babaylan sa sumpa ko, ibig bang sabihin, kaya mo akong maalala dahil isa ka rin sa kanila? Tinitigan siya ni Amara ng mariin. At sa huling pagkakataon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, binitawan niya ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Dahil ako ang kapangyarihang bumabalot sa iyo, Elias. At kapag nagising ako ng tuluyan, mawawala ang lahat. Nanigas si Elias. Mawawala ang lahat? Kasama ba siya ron? Kasama ba ang mundo? At bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, biglang lumakas ang hangin. Mula sa dilim ng kagubatan, naramdaman nila ang isang presensya. Isang nilalang na mas matanda pa kesa sa kanila. At sa pagkakataong iyon, alam nilang dumating na ang takdang oras. Dumating na ang oras ng pagpili. Sa harapan ni na Elias at Amara, unti-unting lumitaw ang isang figura mula sa anino ng kagubatan. Isang matandang nilalang. Baluktot ang katawan, nakasuot ng isang lumang balabal na yari sa pinagsama-samang dahon at ugat. Ang kanyang buhok ay mahaba, halos sumayad sa lupa, at ang kanyang mga mata ay walang puti, tanging itim na tila lumalamon sa sino mang tumitig dito. Ito ang matandang babaylan, ang nilalang na minsang lumapit sa ama ni Elias, ang siyang naglagay ng sumpa sa kanya. At ngayon, muli siyang nagpakita. Dumating na ang oras. Malalim at paos ang tinig ng babaylan, waring galing sa kaililiman ng mundo. Ang prinsesa ng engkanto at ang lalaking itinulak ng tadhana. Sa wakas, kayo ay nagtagpo. Napakuyom ng kamao si Elias. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Madiin niyang sabi. Bakit mo ako sinumpa? Ngunit hindi siya sinagot ng babaylan. Bagkus, dahan-dahan nitong itinuro si Amara gamit ang isang matulis na daliri. Dahil hindi ikaw ang isinumpa, Elias. Ikaw ang nilikha bilang isang bantay. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ano? Bago pa siya makapagsalita ulit, nagpatuloy ang babaylan. Noong bata ka pa, pinanood na kita ng mga mata ng mga engkanto. Ikaw ang anak ng isang mortal na sumira sa kasunduan. Ang ama mo, sa kagustuhang paglaruan ng batas ng kalikasan, ay nagnakaw ng kapangyarihan mula sa aming mundo. Ngunit hindi niya naintindihan na ang bawat kasalanan ay may kapalit. Muling bumalik sa isipan ni Elias ang alaala ng gabing iyon. Ang kanyang ama, nakayuko sa harap ng isang nilalang
na may hawak na gintong prisma, ang engkantong galit, at ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Ang prismang iyon ay hindi isang simpleng hiyas, isa iyong sisidlan, ang sisidlan ng nawawalang kapangyarihan ng prinsesa. Nilingon ni Elias si Amara, na ngayon ay tahimik lang, nakayuko, tila sinusubukang intindihin ang lahat. Ang prinsesang itinapon sa mundo ng tao ay hindi basta itinapon. Siya ay isinilid. Ang kalahati ng kanyang diwa ay kinuha at isinara sa loob ng prismang iyon upang hindi siya muling maalala ng mundo ng engkanto. Tila tinamaan ng matinding hangin si Elias sa kanyang natuklasan. Siya at si Amara ay hindi lamang basta magkaugnay. Siya mismo ang nilikha upang bantayan ang kapangyarihan nito. Ngunit nang mamatay ang iyong ama, nawala ang prisma, nawala ng tahanan ang kapangyarihan ng prinsesa. Dahan-dahang lumapit ang babaylan sa kanya. Itinuro siya gamit ang kanyang baluktot na daliri. At sa kawalan ng pagpipilian, inilagay ito sa pinakamalapit na sisidlan. Ikaw yon, Elias. Naniga si Elias. Siya, ang kanyang sumpa, ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa kanya, kung bakit walang makakahawak sa kanya, dahil hindi siya isang ordinaryong tao. Dahil siya mismo ang naging lalagyan ng kapangyarihan ng prinsesa. Napaatras si Elias. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba at takot. Hindi niya alam kung paano niya dapat tanggapin ang lahat ng nalaman niya. Kung ganon, halos hindi niya makuha ang lakas na magsalita. Anong ibig sabihin nito? Ano ang dapat namin gawin? Dahan-dahang itinayo ng babaylan ang kanyang patpat na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Dumating na ang araw ng pagpili. Ngayon, kailangan isauli ang nawala. Kailangang muling pagsamahin ang dalawa at ibalik ang prinsesa sa kanyang trono. Lumingon si Elias kay Amara, na ngayon ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang mga mata ay hindi takot, kundi isang tahimik na paalam. Anong ibig sabihin nito? Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Anong magiging kapalit ng lahat ng to? Huminga ng malalim si Amara bago sumagot. Kapag isinuuli mo ang kapangyarihan ko, Elias, mawawala ka. Tila bumagsak ang mundo niya. Hindi. Dapat may ibang paraan. Wala. Sagot ng babaylan. Walang bahid ng awa. Isa ka lamang lalagyan, Elias. Nang ikaw ay sinumpa, hindi ka naging isang buong tao. Ang buhay mo ay hinabi mula sa mahika ng engkanto. Kung babawiin ito, babalik ka sa pagiging wala. Babalik siya sa pagiging isang anino. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Ngayon lang may isang tao na hindi siya kanilamutan. Ngayon lang siya may natagpuan na dahilan para mabuhay. At ngayon, kailangan niyang isuko ang lahat. Elias, tinawag siya ni Amara. May lungkot sa tinig nito. Alam kong mahirap, pero kailangan natin tong gawin. Bakit? Napahawak siya sa dibdib niya. Bakit hindi na lang natin takasan to? Pwede tayong lumayo. Hindi na tayo kailangang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Pwede tayong mabuhay sa sarili nating paraan. Ngunit umiling si Amara. Kapag hindi natin to ginawa, babagsak ang dalawang mundo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nanginig ang kanyang buong pagkatao. Ito na ba ang katapusan? Ang wakas ba ng lahat ng ito
ay tuluyan na siyang mawawala o may iba pang daan. Tumingin siya kay Amara, sa babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa kabila ng lahat, gusto niyang manatili. Gusto niyang lumaban. Pero paano kung talagang wala ng ibang paraan? At paano kung ang tamang desisyon ay ang hayaan siyang mawala? Dahan-dahan, inilabas ng babaylan ang isang lumang sisidlan. Isang maliit na mangkok na yari sa pilak. May nakaukit na sinaunang mga salita. Dumating na ang hating gabi. Panahon na ng pagpili. Tumingin si Elias kay Amara. At tumingin si Amara kay Elias. At sa pagitan nila, isang pangako ang bumabalot sa hangin. Ang pangakong kahit anong mangyari, kahit mawala ang isa, ang kanilang mga kaluluwa ay mananatiling magkaugnay. Dumating na ang huling sandali. Simulan na natin. Malamig na tinig ng babaylan. Inilapag niya ang sisidlan sa lupa at itinapat ang patpat niya rito. Nagliyab ang mga ukit sa katawan ng kahoy. At mula sa ilalim ng lupa, nagsimulang lumitaw ang mga lumang simbolo. Animoy bumangon mula sa nakabaong mahika ng daan-daang taon. Napahigpit ang hawak na Elias kay Amara. Ngunit bago pa man makapagsimula ang ritual, marahang lumapit si Amara sa kanya. Elias, mahina niyang tawag. Lumingon siya rito, kita sa kanyang mga mata ang labis na sakit at pangamba. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang buong buhay niya ay naging isang sumpa. At ngayong natagpuan na niya ang dahilan para lumaban, saka naman niya kailangang isuko ang lahat. Amara, baka may iba pang paraan. Halos pabulong at maiyak-iyak niyang tanong. Malungkot nang umiti si Amara. Wala na, Elias. Napakuyom ang kamao ni Elias. Pero bago pa siya mapuno ng takot, marahan siyang niyakap ni Amara. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na init ng isang tao. Ng isang nilalang na hindi naglaho sa kanyang pagdama. Ng isang nilalang na hindi lumimot sa kanya. Natatakot ako. Mahina niyang bulong. Elias, hindi kita malilimutan. Tugon ni Amara. Muli silang tumitig sa isa't isa. At sa huling sandali, bago pa magbago ang lahat, marahang nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Sinimula ng babaylan ang pagbigkas ng sinuunang dasal. Nagliyab ang mga lumang simbolo sa lupa. At mula sa katawan ni Elias, nagsimulang lumabas ang isang gintong liwanag. Isang mahika na matagal nang itinago sa kanyang loob. Elias! Tawag siya ni Amara, ngunit hindi siya nakapagsalita. Parang may isang bahagi sa kanya ang hinihila mula sa loob. Isang puwersa na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Ito na ang katapusan niya. Sa loob ng ilang saglit, naramdaman niyang unti-unting nabubura ang kanyang anyo. Nawawala ang kanyang mga kamay. Nawawala ang kanyang mukha. Nawawala siya. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang maglaho, nakita niya si Amara na nakaluhod sa harap niya. Umiiyak. Ngunit biglang bumigat ang hangin. May isang puwersang humarang sa ritual. Bago tuluyang mawala si Elias, isang malakas na pagyanig ang dumaan sa lupa. Ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan ay biglang lumutang sa ere at hindi lumipat kay Amara. Bagkus, ito ay bumalot sa kanila pareho. At mula sa loob ng liwanag, isang boses ang bumalot sa hangin. Ang sumpa ay hindi dapat hatulan ng isang panig lamang. Ang balanse ng dalawang mundo ay hindi nakasalalay sa isa, kundi sa dalawa. Bumagsak sa lupa ang patpat ng babaylan. Hindi siya makagalaw.
hindi makapagsalita. Kahit siya ay tila nagugulat sa nangyayari. Ang gintong liwanag ay bumalot kay Elias at kay Amara. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Nagising si Elias sa gitna ng kagubatan. Maliwanag na ang langit. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Unti-unti siyang bumangon. At nang humawak siya sa lupa, hindi siya nawala. Nagpanting ang kanyang tenga. Wala na ang kanyang sumpa. Gumalaw siya, tumingin sa paligid, at doon niya nakita si Amara. Nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Pinagmamasdan siya. Agad siyang tumayo at nilapitan ito. Amara! Nang lumingon ito, kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mata ng isang naliligaw na diwata, kundi mata ng isang kompletong nilalang. Nabuhay ka. Pabulong nitong sabi. Paanong hindi makapaniwala si Elias? Akala ko. Ngumiti si Amara. Pinili ka rin ng mundo. Sa halip na bawiin ang kanyang buhay, tinanggap ng dalawang mundo si Elias bilang tagapagtanggol ng balanse. Hindi siya nawala. At si Amara, sa halip na bumalik sa kaharian ng mga engkanto, ay nanatili sa mundo ng tao. Hindi bilang isang prinsesang itinatago, kundi bilang isang nilalang na may kalayaang mamuhay sa sarili niyang kagustuhan. Naglaho ang matandang babelan. Nawala rin ang mga aninong sumusunod kay Amara. At sa unang pagkakataon, malaya na silang mabuhay ng magkasama. Wala ng sumpa, wala ng anino ng nakaraan, at wala ng takot sa hinaharap. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, sa tabi ng lumang hardin ni Elias, isang bagong kwento ang nagsisimula. Isang kwento na hindi na tungkol sa sumpa, kundi tungkol sa pagpili ng sarili nilang tadhana. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko. Welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Huwag rin po sana kayong magsasawang makinig sa mga kwento ko. Hanggang sa muli po. Have a nice day!